At mula po sa Ilocos Region ay bumalik po tayo dito sa Maynila. Kumustahin natin ang sitwasyon sa Menjola kung saan lumipat ang ilang mga grupo para ipagpatuloy ang kanilang protesta laban sa pork barrel. Makibalita tayo kay Steve Dailisan. Steve? Maki, matapos ka makilahok sa Million People March dyan sa Luneta ay dumiretso naman yung iba't ibang grupo dito sa Menjola at sa mga sandali nito, Maki, dito sa aking likuran ay tuloy-tuloy yung pagkikilos protesta. Merong programang nagaganap, may sinet up silang stage at iba't iba yung mga naging tagapagsalita nila dyan, pero iisa yung kanilang tinutukoy, Maki, at yan ay yung direkta raw na gusto nilang ipaabot kay Pangulong Ninoy Aquino yung kanilang panawagan para sa tuluyang pagbasura dito nga sa PDAF o mas kilala sa pork barrel. Alam mo, itong likod ko, Maki, medyo naokupahan na nilang intersection nitong Legarda. Kaya yung mga patungo ng rekto ay yung iba naghahanap na ng alternatibong ruta. Yung mga padiretso naman, medyo napigil na sila sa likod. Kaya naghahanap rin sila ng alternate route. Ang sabi sa atin ng kapulisan, pwede raw sila dumaan sa may bahagi ng rekto. At doon, mula ron, maghanap na sila ng kanilang malulusutan para lang makaiwas dito sa daloy ng trapiko. Sa puntong ito, Maki, ay tawagin natin yung isa sa mga kinatawan ng mga grupo na narito ngayon sa Menjola, si Canato Reyes. Canato, magandang hapon po sa inyo. Medyo bitin ho ba yung inyong pagpoprograma kanina kaya talagang idiniretso natin dito sa Menjola? Well, sa pananaw namin, kailangan talagang mas idirekta sa Pangulo ang panawagan para i-abolish ang pork barrel system at panagutin ang lahat ng may sala. Hindi po katanggap-tanggap yung narinig natin noong nakaraang Biyernes na parang pinalitan lang ang pangalan ng pork at tuloy pa rin ang ligaya ng mga politiko. Hindi po yan ang gusto ng tao. Kaya nga po, siguro marami ding pumunta ng Luneta kanina dahil hindi nila nakikita na talagang nabuwag na yung pork barrel system sa kabila ng mga buladas ng Pangulo. Ano yung pinaka nakamit ninyo kanina doon sa pakikiisa doon? Kasi yung mga nagsiuwian na kanina, kumbaga ang sabi nila, naging successful o tagumpay yung pagkilos na yun. Sa hanay po ninyo, sa grupo ninyo, ano yung pinaka nakamit po ninyo? Well, sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ng isang malapad na pagkilos ng mamamayan. Talagang nagkakaisa at yung Pangulo na iwang nag-iisa dahil ayaw pa rin niyang buwagin at bitiwan yung pork barrel system. So this is the first of its kind under the Aquino government, under the Aquino regime. At sana nga po, yung taong bayan hindi tumigil kasi nga, nandiyan pa rin ang pork. Kailangan ituloy-tuloy natin ang panawagan para buwagin yan. Yung sa pahayag ng Pangulo nitong Biyernes, mukhang may nilalatag na rin talaga nila yung reforma doon. Ang nakikita nyo ba na meron pang pagbabago considering yung mga naging kaganapan ngayong araw? Well, mukhang mag-iiba lang ang sistema pero sa politiko pa rin magmumula ang pagtukoy ng mga proyekto. Pork barrel pa rin yun. At the fact na yung mga tao gumawa ng maraming jokes, pinagtatawanan yung pahayag ng Pangulo. Ibig sabihin, hindi talaga sila naniniwala na wala ng pork. Nandiyan yan, congressional and presidential pork. So what's next? Pagkatapos ng pagkilos mo ngayon, lalo nga at meron na nakalatag daw na reforma para sa pork barrel na ito. Naghahanda po para sa mga susunod na mga pagkilos. Kasama na rin po pang posibleng mga aksyon dyan po sa pagdinig ng Senado para kalkalin itong pork barrel scam. At sana nga po magkaroon pa ng pagkakataon magkaisa ulit ang taong bayan hanggat hindi nabubuwag itong pork barrel system ng Pangulo at ng Kongreso. Alright, maraming salamat sa inyo, Canato Reyes, sa inyong oras. Alam mo, Maki, sa mga sandali ito, nakapila pa rin, naka-formation pa rin itong mga pulis dito, nakabantay lamang sila. Hahayaan daw nila na makapagkilos protesta itong mga iba't ibang grupo rito, basta't gawin lamang daw nila ito sa mapayapang pamamaraan. Yan muna, latest mula pa rin dito sa Menjola. Balik sa iyo, Maki. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.